Good evening po sa inyong lahat. Samanda ko kayo sa mundo naroroon. At pag-usapan po natin ngayon ito pong pagkakilanlan ng ilang mga oposisyon dyan po sa Senado sa darating na 19th Congress. Sapagkat sa ngayon po ay kakaiba at katakataka ang galawan ngayon dyan sa mga posibleng opposition na mangyayari sa 19th Congress. So bago yan, ay aninyahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At paki-like and share. At click na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy naman ang updated kayo sa ating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong pagkakilanlan ng ilang mga posisyon na senador dyan sa darating na 19th Congress ay tila kakaiba na ngayon at may nagpapahiwatig na sa kanilang mga galaw kung sino-sino sila. Una dyan, isa sa kilalang oposisyon dyan na nakapasok sa Senado ngayon ay itong si Risa Hontiveros at Senator Alan Peter Cayetano. At ito pang pangatlo ay itong si Senator Robin Padilla. Kasi sa ngayon po ay ating napagmasdan yung kanilang galawan dyan po sa Senado na tila kakaiba na. At itong si Senator Robin Padilla ay nanalo po ito na pangunahing senador sa nakaraang eleksyon. Subalit, ito ay hindi nagpapasalamat doon sa under the banner of unity, sapagkat ang kanyang pinasasalamatan lamang ito lamang si Pangulong Duterte at itong si Chris Aquino o yung kampo ng mga Aquino. Yun lamang po ang kanyang pinasasalamatan. Pero si President-elect Bongbong Marcos, hindi siya nagpapasalamat sa kabila ng pag-endorso sa kanya ni President-elect BBM sa mga panahon ng kanilang kampanya. Yan po yun. So dito, ito pong si Senator Padilla ay gustong, alam naman ninyo na gusto niyang kuhanin itong Committee on Constitutional Amendment na kung saan ito ay mabigat na committee dyan po sa Senado. Una, bagito siya na senador. At ito ay kailangang aralin muna niya ng mabuti. At dahil dyan mga kababayan, ay alam naman natin na itong tinatawag na Committee on Constitutional Amendments ay napakahirap nito gawin, lalo na kung katulad kay Senator Ben Padilla ngayon na naiiba ang kanyang galawan. Ay katunayan nga po, itong si Senator Alan Peter Cayetano ay ipinakilala niya itong si Robin Padilla na siya daw po yung makasama niya. Ay ibig sabihin na parang nagka-close na sila. At ito ay isang indikasyon na malamang ito ay mahikayat doon po sa kampo ng oposisyon. Aba, mahirap po yan para po sa katayuan ni Senator Robin Padilla, sapagkat kung ganun na totoong naiba na siya. At dahil nga hindi siya nagpapasalamat doon sa kay President-elect Bongbong Marcos at itong committee na kanyang hahawakan na Constitutional Amendment of Constitutional
Constitutional Committee on Constitutional Amendment, mga kababayan, ay mahirapan siyang ipasa ito sapagkat paano niya mahikayat yung kanyang mga kababayan ay yung kanyang mga kasamahan sa Senado kung naiba ang kanyang kulay ngayon. Mahirap po ito. Kaya ito ay kailangan na masuportahan siya doon sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Kung ganito na hindi siya nagkaroon ng kakaiba siyang kulay diyan sa Senado, ang kanyang galawan, ay posibleng hindi nga niya ito may papasa at hindi po siya mag-successful diyan sa Senado. Kaya ito pong si Senator Robin Padilla, gusto niya nga na makuha at alam naman natin noon pa na sinasabi niya na gusto niyang mapunta sa kanya itong committee ito, itong nasabing committee na Committee on Constitutional Amendment. Ang problema nga po, hindi ganun kadali yan. Bakit po nasabi natin na hindi ganun kadali? Sapagkat alam po din yung mga kababayan, mayroon kasing tatlong proseso yan na pagdadaanan bago pa maipasa ang batas tungkol po doon sa kanyang committee na gustong hawakan itong Committee on Constitutional Amendment. Yan po. May tatlong proseso yan. Ang una dyan, kailangan mayroong tinatawag na kunas. Ayan po. Ikalawa, konkon. Constitutional. Konkon. Ano po? Or People's Initiative. So yung tatlong yan po mga kababayan, ay yan po yung proseso para maipasa yung batas. Kung ganito ang mangyayari na iba ang kanyang galawan, aywan ko lang kung makalusot ito doon sa Senado. Sapagkat majority po sa Senado ngayon ay itong administration, senators. Yan po yun. At ito naman si Cayetano, alam naman natin, itong si Cayetano ay talagang opposition ito mula pa doon sa kanyang ama. Talagang kilala ito, na yung opposition ito. Pero gusto niyang kuhanin itong Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ayan po ay malalim din po na committee yan. At mabigat na committee dyan po sa Senado. Anyway, kaya naman niya yan sapagkat abogado siya. Pero ang mangyayari nito, mayroon po siyang binitiwan na salita o isang kondisyon doon po sa kay Senator Mig Zubiri, na kung saan si Mig Zubiri ay siya pong senior na senador ngayon dyan sa Senado. Sapagkat si Cayetano ay hindi po siya tatawaging senior, although ay dati na po siyang pabalik-balik dyan sa Senado, pero ang problema sa kanya ay bago pa lang kahahalal pa lang niya. Kaya hindi siya senior. Ang senior ngayon dyan, si Mig Zubiri. Gusto niyang mangyari na kung maibigay daw po sa kanya itong Blue Ribbon Committee, ay aanib siya sa majority block sa Senado. Pero kung hindi, ibig sabihin, mananatili diyan siya doon sa minority sa Senado. Tiyak na magiging opposition talaga siya. So yun po yung mabigat na condition niya. Nangungundisyon po siya tungkol dyan sa committee na yan na may bibigay sa kanya. Basta, ibigay sa kanya yung committee na yan, pupunta siya sa majority. Mahirap po yan, mga kababayan, sapagkat mayroon pong senior sa kanya. Ito si Senator
Franz Tolentino. At nung una pa man, ay nasabi na ito ni Mig Zubiri na hawakan ni Tolentino itong committee ito. So yan po yung nangyayari mga kababayan dyan sa Senado na galawan dyan. Anyway, hindi pa naman po nakaupo ang mga senador na ito. Makikita natin yan sa ang totoong kulay nito pagpasok na po o pag-umpisa na sa 19th Congress. Ano talagang tunay na galawan ng mga senador na ito, mga kababayan. So, ito pong si Risa Hontiveros. Ito po yung tanging senador lamang na nakalusot dyan na kilalang oposisyon. Pero, sa ngayon, ay magiging tatlo sila kung sakasakali. Itong si Risa Hontiveros, kilala itong, alam nyo na hindi lamang ito dilawan, kundi mayroon pang mga kombinasyon na kulay ito. Senador na ito. Sa ngayon, itong tatlong ito ay aabangan natin kung ano nga ba talaga ang tunay na galawan nila dyan sa Senado pag-upo ng 19th Congress. Kaya nga ito mga kababayan ay pinag-usapan natin sapagkat darating na po yung 19th Congress sa 30 uupo na ang bagong administrasyon at marahil ito ay matutukan natin, mabigyan namin kayo ng impormasyon tungkol po sa galawan na ito sapagkat yung ating pong pinag-uusapan hindi po basta-basta ito maunawaan sa ating mga ordinaryong mga kababayan kung hindi po talaga sila politically aware o nag-antabay sa mga isyu sa ating Senado, mga kababayan. Ayan po yun. Kaya mari po kayong mag-react dyan kung anong gustong sasabihin ninyo o anong masasabi ninyo doon sa mga bagay na yan na ating pinag-uusapan. Ayan po. So, pansamantala mga kabayan ay pag-usapan naman natin ito pong inaugurasyon ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio kanina po doon po sa Davao. At alam naman natin, ito si Inday Sara ay inalal ng 32 million Pilipinos doon sa panahon ng eleksyon. At isa po sa mga adhikain niya ng pagbabago ng gobyerno ay federalism and regional o intensified provincial development. So yun po yung isa sa adhikain ng pagbabago ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. At ikalawa, ito pong healthcare system vowed to support the efforts of legislators under the senatorial lineup of elected into office. If elected into office. Yan po yung sinasabi niya. Mandatory military service. Pangatlo, isa yan po sa kanyang adhikain na magkaroon, ibalik yung mandatory military service for Filipinos magmula ng edad 18 para po sa mga kabataan. Kasi nga, nakita niya na itong mga kabataan natin ngayon ay wala na pong disiplina. Pagdating doon sa military service, hindi na po alam. Ayun po. Kaya mas maganda po yan. Yung mga kabataan na nasa kolehiyo ngayon, high school, ay matutukan at ma-disiplina sila sa pamagitan po sa ganitong mandatory military service training. At ikaapat ay itong disaster preparedness. Ito, alam naman ninyo ito, na ang lugar ng Davao, na kung saan siya ay naging dating mayor, ay lagi silang handa pagdating doon po sa disaster preparedness, tulad ng mga
sakuna, bagyo, baha, o ano pa man na posibleng mangyayari yan po sa panahon ng disaster. So yun po yung kagandahan na sinasabi o mithiin o adikain ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. So yun po, ang isa sa mga sinasabi niya ay ito po ang isa sa mga sinasabi niya na napakaganda. Sabi niya, hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo, ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Yan po isa sa statement niya sa kanyang speech kanina. Pero hindi ko na po ipaparinig sa inyo yung video speech niya kanina sapagkat masyado pong mahaba na yon. So yun lamang po mga kababayan ang aking ipinarating sa inyo na updates doon po sa pagkakilanlan ng mga oposisyon na senador dyan sa Senado, sa 19th Congress. At yung tatlong mga senador na yun na ating nabanggit ay kakaiba po ang galawan ngayon. At makikita natin ang tunay na kulay niyan pag-upo o pag-umpisa ng kanilang panunungkulan. At ito po si Inday Sara ay nanumpa kanina bilang kalawang Pangulo, bilang 15th Vice President ng ating bansa. So hanggang sa sunod po natin na video, God bless sa inyo pong lahat.